Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Ella, huwag ka masyadong magpapagod. Boses ni Nanay Crizelda mula sa hardinang umagaw sa aking atensyon habang nakatanaw sa malawak na karagatan malapit sa bahay. Opo nanay, nagpapahangin lang po ako. Sagot ko habang nakatanaw pa rin sa napaka-perpektong tanawing abot ng aking paningin. Ganyan na sila nanay magmula nung atakihin ako ng sakit ng ulo at isugod sa ospital. Sabi pa ng doktor, ay senyalis ito na unti-unting bumabalik ang mga nawawala kong memorya sa mga nakalipas na taon. Kung ako lang, ayoko nang bumalik sa kung ano ako sa nakaraan. Masaya na ako. Masaya na kami ng anak ko sa bago naming pamilya. Nakapagsimula na akong tanggapin ang kapalaran ko kasama sa Alexandra. Tanggap ko ng mga ibinatong hamon sa akin. Ito na ako. Masayang namumuhay kasama mga taong kahit hindi ko kadugo ay hindi kami itinuring na iba. Pamilyang salat man sa karangyaan, pero mayaman at siksik naman sa kadilisayan ng puso at kawang gawa. Gusto ko ring ibigay sa anak kong isang kumpletong pamilya, pero hindi ko alam kung paano. Dahil ultimo pagkatao ko wala akong idea. Alam kong karapatan ng anak kong malaman ang bubuo sa kanyang pagkatao. Ang kanyang ama, pero wala akong alam kung sino. Hindi ko alam kung saan ako hahagilapin. Nitong mga nakaraang linggo, ay napapadalas ang paglitaw ng mga imahe sa aking isipan, pero malabo. May pagkakataong isang lalaking may malabong mukha na may matangos na ilong, mapupulang labi, at may matipunong pangangatawan na nakasuot ng tuksido. Nasa tindig at pitsura nito, ay tila isa tong lalaking makapangyarihan at may maalwang buhay, habang may katabing isang lalaking bata na marahil ay nasa edad 4 na taon. Malabo ang imahe, pero hindi ko maunawaan kung bakit ganoon na lang ang lakas ng pintig ng aking puso sa tuwing naiisip kong mga imaheng yon. Natatakot akong bumalik ang aking alaala. Natatakot akong balikan kung ano man ang aking nakaraan. Wala akong pinangahawakang idea sa aking pagkatao. What if masama akong tao, kaya nangyari sa akin ang lahat ng to? What if may gustong ipapatay ako, dahil may nagawa ko sa kanilang masama? Ang dami kong what if at mga pag-aalinlangang balikan ng aking kahapon. Bumuntong hininga ako at naglakad papunta sa hardin. Magpapaalam lang ako kay nanay na maglakad-lakad. Siguro naman papayagan na ako noon dahil hindi naman malayo sa bahay ang destinasyon ko. Gusto ko lang mag-relax mula sa napakaraming bagay na umuokyo pa sa aking isipan dahil nakakapagod na rin mag-isip ng kung ano-anong bagay. Nanay, punta lang po ako sa dako roon ah. Sabay turo sa bugahon na karagatan na may mga 50 metrong layo mula sa kinatitirikan ng bahay namin. Sige anak, pero wag kang lumayo at baka mapano ka. Nasa mga kuya mo naman sa Alexandra kaya libangin mo muna ang sarili mo. Basta wag kang lumayo. Sagot nito, habang patuloy pa rin nag-aayos ng kanyang mga halamang may iba't ibang kulay ng rosas, may bougainvillea, daisies, at dahlias at mga matitingkad na mga sunflowers na lalo pang nagpapadagdag sa ganda ng aming munting tahanan. Sumuong na lamang ako papunta sa dalampasigan. Napapikit pa ako habang sinalubong at sinasamyo ang mabining ihip ng hangin na naghahatid ng kapayapaan sa paligid. Ang sarap sa pakiramdam. Sa bawat hampas sa malalaking alon sa dalampasigan, na tila bagang sa bawat paghampas nito ay maraming bitbit na suliranin, kaya pagalit na bumabagsak sa mabatong bahagi ng karagatan. Ang kulay bugahon na karagatan na tila sinasalamin ng aking kaluluwa sa sobrang linaw nito.
Sa bawat alon nitong ang sarap tingnan, na tila bang dinadala ko sa ibang dimension dahil sa angkin nitong karangkitan. Sa bawat huni ng mga ibon na napapadaan sa bahaging ito ng karagatan, na tila musika sa aking pandigig. Mga huni na tila may mahikang hatid dahil gumagaan ng aking pakiramdam. Sa mga pagaspas ng dahon na ang sarap-sarap sa pandinig. Sa bawat pagaspas nito, dulot ng hangin na tila tinataboy ang mga problema at mga kinikimkim na suliranin. Ang sarap ng ganitong pakiramdam, payapa. Inilatag ko ang dala ko sa lilim ng isang malaking punot at humiga. Gusto kong damhin ang katiwasayang hatid ng aking kapaligiran. Ito yung senaryong pangarap ko. Ipinikit ko ang aking mga mata para ipahinga ang pagal kong katawan at isipan. Naalimpungatan ako sa malakas na sampal na lumagapak sa aking pisngi. Halos hindi ko alam kung pang ilang sampal nang pinadapo sa akin. Hindi ko mabilang. Pagod ng aking katawan. Masakit ng aking mga kalamnan. Walang hiya ka. Papatayin kita. Mga agaw. Boses ng isang babaeng galit na galit ang umaalingaw-ngaw sa tagong bahagi na iyon. Ramdam sa bawat kilos at paghinga nito ang matinding galit. Takot na ako. Gusto kong lumaban pero hindi ko maigalaw ang aking mga paa. Ang aking mga kamay naman ay nakatali rin sa aking likurang bahagi. Ilang beses ko bang ipagsisigawan sa mukha mo na akin lang si Al, akin lang. Mga agaw ka, malandi kang babae ka. Muli nitong sigaw. At inabot ang aking buhok at sinabunutan ako, pinagsasampal, tinadyakan at sinipa-sipa pa. Hinang-hina na ako. Pagod na ako sa bugbog. Kitang-kita ng napakaraming pasako sa katawan, palatandaan ng kanilang pananakit. Tama na! Nangihina akong sambit na kahit ako'y hindi ko na marinig ang aking boses. Isang sipa mula sa babaeng muli kong natamo. Layuan mo si Al. Kung ayaw mong patayin ko ang anak mo. Tutal, wala ka na rin namang pakaalam sa anak mong yon. Mas maigi nang patayin ko na lamang para wala ng obligasyon at isipan pa si Al. Kundi ako na lang. Kaya ko rin naman siyang bigyan ng anak, kahit ilan pa. Wika nito sabay halakhak. Parang sinasaniban ng demonyong tunog nito. Halos magpanting ang aking tenga sa aking narinig. Halos umakyat lahat ng aking dugo. Parang nag-apoy na nagliliyab ang aking pagkatao. Uminit ang aking pakiramdam. Oo nga, at minsan akong naging masamang ina. Yun ay dahil lamang sa mga nangyari at sa mga pinagdaanan kong trauma. Pero ngayon, ang anak kong pinakamahalagang pag-aari ko. Walang sino man ang may karapatang saktan to. Wala. Unti-unti kong kinakalas ang lubid na itinali sa akin. Laking pasasalamat ko at unti-unti na tong lumuluwang. Marahas niyang hinawakan ang aking baba at tiningnan na may nanlilisit na mga mata na agad ko ring sinalubog ng kaparehong intensidad. Lalaban ako. Okay nang akong saktan. Wag lang ang anak ko. Tapos ng istorya niyong dalawa. Akin lang ang asawa ko. Ako ang pinili. Ako ang pinakasalan. Kaya wag na wag mo akong tatakutin. Dahil magkamatayan man tayo, ilalaban ko mag-ama ko. Singahal ko dito na mas lalong ikinagalit nito. Hindi ako papayag na magiging iyo si Al. Minsan na akong nanahimik. Inagaw mo na sa akin ang pwesto ko. Galit na sigaw nito. Kasabay ng bawat pagsigaw at sampal at sabunot sa akin. Masakit at namamanhid ng aking pisngi at sumasakit na rin ang aking anit sa walang humpay nitong pagsabunot. Kinakabahan man, inisihan ko ito. Kailangan kong i-divert ng kanilang atensyon habang paunti-unti kong kinakalagyan ng aking sarili. Gumising ka na sa kahibangan mo dahil balik-balik na rin mo man ang mundo. Ako nang asawa niya. Asawa? Ikaw, dakilang ex-fiancé na hindi makamove on. Pangaasar ko pa sa kanya. Kita ko kung paanong namula ang kanyang buong muka
Nagpupuyo sa galit. Akala ko sasabunutan niya ako. Hindi ko inaasahan ang sunod niyang ginawa. Tinawag nito mga lalaking dumakip sa akin. Malisyosyo naman akong tiningnan ang mga tila asong ulol na minyo sa babaeng kaharap ko. Kinakabahan ako habang nakatingin sa malalaking nasa harapan ko. Unang tingin pa lang, ay masasabi mong ito mga uri ng tao na tila mga hayop sa laman. Kayo, wika ng babae sa mga minions nito. Gawin niyo lahat ng gusto niyong gawin sa babaeng yan. Pagsawaan niyo hanggang sa kaya niyo. Nakangisi nitong bigas habang papalapit sa akin. Tingnan lang natin kung kaya ka pang tanggapin ni Al matapos kang pagsawaan ng mga tauhan ko. Ani nito at sinabayan pa ng malakas na halakhak na siyang pumuno sa tagong bahagi ng kasuklakang iyon. Nakangisi habang papalapit ang 4 na kalalakihan na minuulol na mukha. Sa bawat hakbang ng mga ito ay siya ring bilis ang tibok ng aking puso. Natatakot ako, takot na takot. Kasabay ng paghakbang ng mga ito ay unti-unti rin nilang ibinaba ang zipper ng kanilang suot na maong na pantalon. Hindi ko na mabilang kung ilang santo nang tinawag ko habang walang humpay na pagsambit ng dasal na kahit ganung paraan lamang ay may makapitan ako. Mas lalo lamang akong nanginginig sa bawat hakbang nila. Ang ganda-ganda mo talaga, Miss Beautiful. Ang puti. Kahit may asawa ka, ay mukhang sariwa ka pa rin. Hindi na kami lugi nito. Di ba mga tol? Nakangising wika nito at may pakindat-kindat pang ginagawa. Tamang pagtanggal ng aking gapos ay siya ring sabay-sabay na paglapit sa akin ng 4 na lalaki. Hinawakan ng aking kamay at masaselang parte ng aking katawan. Mga tol, tsamba talaga tayo kay Miss Beautiful. Tiba-tiba tayo nito. Malaaso pang pangitingiti habang dinidilaan ng labi habang nakatitig sa akin. Wag! Wag! Pilit ko nagpupumiglas sa mga asong ulol na unti-unting bumababoy sa akin. Ngunit ngisi lamang ang kanilang isinagot. Inipon ko ang buong lakas ko at binayagan ang mga lalaking nauulol na. Kinuha ko pang upo ang kanina lang ipinagtalian sa akin. Hinampas ko sa ulong natitirang 2 lalaki na agad namang ikinabagsak ng mga ito. Hilaman ng rumaragas ang luha. Pilit ko mang mag-isip paano maligtas ang sarili ko. Walang lingon-likod akong tumakbo, pero hindi pa man ako nakakalayo, ay dinig ko pang huling salitang binitawan ng babae. Goodbye, Maureen! Kasabay ang pagtama na matigas na bagay sa aking ulo at ang unti-unti kong pagbagsak sa dalampasigan. No! Isang sigaw ang kumawala sa akin, kasabay ang malakas sa pagyugyog sa magkabila kong balikat. Bunso? Ella anak? Mama? Mga boses sa aking paligid ang una kong narinig at ang mga nag-aalalang mukha ng aking pamilya ang agad sumalubong sa aking pagdilat. Nasaan ako? Tanging salitang namutawi sa akin. Nakatulog ka, bunso. Labis kami nag-alala dahil tila binabangungot ka, kaya ginising ka na namin. Kamusta ng pakiramdam mo? Sumasakit bang ulo mo, bunso? Pinaalala ka na ba? Sunod-sunod na tanong ni Kuya Shada, na halata sa boses ang labis na pag-aalala. Okay lang po ako. Salamat sa pag-aalala. Panaginip lang siguro yun. Tugon ko at niyakap sila. Pero ang totoo, ay naguguluhan na rin ako sa sunod-sunod na mga pangyayaring bumabagabag sa akin. Bakit parang pamilyar ang senaryong yun? At yung mukha ng babae, kilala ko, pero hindi ko na maalala kahit ang pangalan. Pero may pakiramdam akong kilala ko. Sino ako sa limot kong alaala? Bakit gusto nila akong patayin? Natatakot akong darating yung oras na babalik lahat ng alaala ko. Kasi pakiramdam ko ang sama-sama ko. Pero teka, sa panaginip ko may asawa at anak ko. Siya rin bang ama ni Alexandra? Nanay, aalis na po kami. Paalam ko sabay halik sa pisngi ng Nanay Crizelda. Kasabay sila Kuya Lohan at Kuya Shahad.
Sasabay kasi ako sa kanila papuntang bayan. Papasok sila ng trabaho bilang secure sa AL Mall. Ako naman ay maglalako ng nilutong ulam at kakanin malapit sa gusali. Hala, sige na sumulong na kayo at nang hindi pa masyadong mainit bumiyahe. Pagtataboy pa ni nanay. At Ella anak, ingat ka okay? Kapag hindi mo na kayang init sa paglalako, kahit hindi pa ubos umuwi ka na at baka mapaano ka. Bakas ang pag-aalala sa mukha ng ginang habang nagpapaalala sa dalaga. Opo nanay, ikaw na po munang bahalang tumingin-tingin kay Alexandra ah. Bilin ko pa. Ipinagbilin ko na lamang dahil tulog pa ang bata at ayoko namang bulabugin ang tulog nito. Ako nang bahala at pinipilit pa kaming itulak palabas ng bahay. Kaya nagpatiano na lamang kami sa pagtutulak ni nanay. Ilang sandali pa ay naglalakad na kaming tatlo patungo sa sakayan ng tricycle patungong bayan. Tinulungan naman ako ni na kuya sa aking daladalang mga paninda. Bitbit ni Kuya Lohan ang basket ng aking mga panindang ulam, habang si Kuya Shahad naman ay bitbit ang basket na naglalaman ng mga kakanin. Bitbit ko ang aking tubig habang nakasunod sa magkakapatid. Hindi ko mapigilang mapangiti habang nakatingin sa kanila. Ang swerte ko talaga sa dalawang to. Sobra-sobra yung pagmamahal nila at pag-aalaga sa akin. At kay Alexandra, kung mayaman lang ako, silang una kong bibigyan ng tulong. Lalo na kapag nakikita ko si nanay at tatay, sobrang bait nila. Yung sa kabila ng kahirapan, patuloy pa rin silang nagiging positibo sa buhay. Sa kabila ng isang kahig-isang tuka, uri ng pamumuhay, masaya pa rin sila, buo pa rin silang magkakasama. Lumalaban na magkakasama sa lahat ng hamon sa buhay. Isang ordinaryong pamilya pero sagana sa pagmamahal at respeto sa isa't isa at sa kapwa na siyang hindi kayang bilhin ng pera. Lalo na sila kuya, kung tutuusin, nasa marrying stage na sila. Nasa tamang edad na para bumuo ng pamilya. Tamang edad para bumukod at mabuhay para sa sarili. But they choose to stay with their parents. Sobrang nakakahanga. Sobrang ideal kind of man. Silang uri ng lalaki na alam ko magiging mabuting padre de pamilya. Asawa't ama, magalang at may respeto sa kapwa. At sobrang mahal ang mga magulang. Bunso, laway mo tumutulo na. Boses ng Kuya Shahad ko ang pumukaw sa naglalakbay kong nanamang diwa. Inirapan ko na lamang tot na una nang sumakay sa tricycle na hindi ko na malayang nasa terminal na pala kami. Tumawa na lamang sila sa inasta ko sa kanila. Nasanay na silang asarin ako kapag nakakakuha ng pagkakataon. At ako naman isasagot ng irap o di kaya ipabelat. Ilang sandali pang binabaybay namin ang lubak-lubak na kalsada mula sa barangay sa Baken patungo sa bayan. Huminto ang tricycle at inabot naman ni Kuya Lohan ang bayad naming tatlo at tuluyan na nga kaming bumaba. Bit-bit pa rin ni na kuya ang aking mga paninda at binagtasan namin ang kahabaan ng sementadong kalsada papunta sa nag-iisang mall sa bayan. Malayo pa lang ikinangkita ko ng isang napakalaking gusali na talaga namang luluwang yung mga mata sa sobrang laki at sa ganda ng disenyo. Grabe, sobrang yaman siguro ng may-ari nito. Kuya Lohan, grabe ang laki ng mall na yan. Sobrang yaman siguro ng may-ari niyan. Namamangha ko pa ring bigkas. Nako, ubod ng yaman kamo bunso. Grabe, kahit ako man ay di naluluha sa sobrang laki at sa walang kapantay na ganda ng disenyo nito. Bakas din sa boses ni Kuya ang pagkamangha sa nasabing gusali. Aba, dapat maging proud tayo tol. Isa tayo sa dahilan kung bakit ganyan kagandang mall. Pagmamalaki pang sambat ni Kuya Shahad. Natatanaw ko na ang guardhouse kung saan nagjo-duty ang dalawang kapatid ko. Bukod sa entrance and exit doors, ay may sariling security guards ang umiikot-ikot sa perimeter ng gusali para i-secure ang safety ng kanilang mga customer. Ang bait na may-ari sa part na yon. Kasi nasa top priority niya pa rin ang kanilang mga customer sa loob at labas man ng establishment. Babay na mga kuya, ingat kayo ha. Paalam ko sa dalawa.
Ang gusalit mga customer ang bantayan yung dalawa, hindi ang mga dumadaan ng mga nakapalda. Natatawa ko pang pahabol sabay kuha ng aking mga paninda at nagsimula na maglakad para maglako. O Inday Ella, andito ka na naman ulit? Ano ba yung tinitinda mo? May ulam at kakanin. Bumili ka na habang mainit pa yung mga luto ni nanay. May mga ulam din akong paninda. Bigyan mo nga ako ng 2 balot ng ulam at 3 kakanin. O heto naman nang, hindi ka talaga magsisisi kapag natikman nyo na to. Pagkatapos may abot ng ginang ang bayad, ay agad naman akong sumulong para maglako pa. Mahigit kumulang 1 oras na rin ako naglalako, kaya tiningnan ko ang basket kong bitbit, 2 balot na lamang ang natira. Babalik na lang ako kay na Kuya Lohan at ibibigay ang aking dala para may merienda sila at para makauwi na rin ako. Miss ko na sa Alexandra ko. Naglakad na ako pabalik ng gusali kung saan nagtatrabahong 2. Malayo pa lamang ako itanong ko ng mga nagkukumpulang mga empleyado sa entrance ng mall. Habang ang iilan ay halos hindi magkanda ugaga sa paglalakad at pabalik na tila hindi mapalagay. Marahil ay mga importanteng daong darating dahil nagkakalat rin ang mga ilang naka-uniformeng kalalakihan. Palapit ako ng palapit sa gusali, ngunit hindi ko maintindihan kung bakit kinakabahan ako. Ramdam ko ang malakas na pagtibok ng aking puso, na tila ba matatapos ko lang makipaghabulan sa isang kabayo. May nakita kong isang babae. Marahil ay empleyado ng mall base na rin sa suot nitong uniforme. Miss, anong meron? Usisa ako. Darating ang pamilya na may-ari ng mall, kaya abala kami. Sige, dyan ka na muna, marami pa akong aasikasuhin. Wika nito na hindi man lang ako hinintay sumagot at nagmamadali na itong umalis. Sadyang ang busy talaga siguro. Tuloy-tuloy ang aking hakbang papunta sa guardhouse kung nasaan ang 2 kong kapatid. Nakipagsiksikan sa kumpulan ng mga empleyado. Natatanaw ko na ang 2, kaya binilisan ko pa ang aking paghakbang. Ngunit halos lumuwang aking mga mata nang may pumaradang isang mamahaling sasakyan sa harap mismo ng mall, malapit sa guardhouse. Grabe, nakakalula ang ganda ng kotse, pang mayaman. Oo nga pala, may-ari lang naman kasi to ng mall. So anong ina-expect ko? Na nasa karwahe ito bababa? Natatawa kong kausap sa sarili. Nakita ko naging alerto na ang lahat. Marahil ibababa ng sinumang Poncio Pilatong sakay na magarang kotseng iyon. Sana kasing gara rin ng kotse yung sakay. Nakakabatrip naman ko yung kotse niya milyones. Pero yung may-ari isang matandang panot na may malaking tiyan habang may nakasabit na tabako sa bibig. Pilyang idea na naglalaro sa isipan ko. Bakit ko ba pinoproblema ang itsura ng may-ari ng sasakyan na yun? Tsaka ano naman kung matanda o gwapo? Bago pa man tuluyang sumakit ang ulo ko kakaisip sa itsura na may-ari ng mall, ay nakita kong kumakawi si Kuya Shahad sa akin na sinasabing lumapit ako sa kanila. Akma kong hahakbang patungo sa gawin nila, ay siya namang pagbukas ng pinto sa driver's seat ng sasakyan kaya bumangga ako. Napadaing ako sa sakit dahil sa malakas na impact ng aking pagkabangga. Ang tanga ko talaga. Hindi ko malang tiningnan yung dinadaanan ko. Bago pa man ako tuluyang bumagsak sa semento, ay may matitigas sa braso ang sumalo sa akin. Are you okay? Nag-aalalang tanong ng isang baritonong boses mula sa aking likuran. Gosh, hindi pa matanda yung boses. Kasing gwapo rin kayang boses niya ng lalaking to? Miss, okay ka lang ba? Halos pabulong na anas ng lalaki. Okay lang ako. Oo, okay lang ako. Tila nawawala sa sarili kong sagot. Hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman dahil sa sensasyong hatid ng init ng katawan nitong halos nakadikit na sa akin. My God! Nakakautal pala kapag ganito kabangoy sasalo sa'yo. Sana all sinasalo? Saka ko naalalang nakahawak pa pala to sa akin. Tumingin ako sa paligid. Halos gusto kong hilingin na lamunin na lamang ako ng lupa. Dahil lahat ng naroon ay nakatingin lang sa amin. Diyos ko, maghahatid lang naman ako ng kakainin na kuya. Bakit umabot sa ganito? Wala sa isipang pumiglas ako
at itinulak ang lalaking nasa likuran ko. Ang lapad-lapad ng pwedeng paradahan ng sasakyan. Kailangan dito ba talaga? Hoy, hindi porket ikaw may-ari ng mall na to, basta-basta ka nalang gagarahe dito. Tsaka, nakita mo naman may naglalakad, bigla-bigla ka magbubukas ng pinto. Dinuro-duro ko pa ito. Hindi ko pa nakita ang mukha nito dahil nakayuko to sa nihi ng pagtulak ko. O ano? Ganyan naman kasi kayo mayayaman. Akala nyo kayo na may-ari ng lahat. Paano kung sobrang lakas ng pagkakabangga ko at bumagsak ako sa semento? Paano kung... Hindi ko na naituloy ang aking paglilitan niya nung humarap sa akin ang lalaking sakay na magarang kotse. Anak ng butiking hindi tuli. Tao po ba to? Halos lumawa ang aking mata nang tuluyang matunghayan ang kabuuan nito. My goodness! Kahit maging pang 10 kabit na lang ako nitong papatusin ko na. Langga? Nanginginig ang boses ng lalaki habang matiim na nakatingin sa akin. Bakit parang pamilyar sa akin ang lalaki? Ako bang tinatawag niyang langga? Mommy? Mommy! Parang hindi makapaniwalang bigkas ng isang batang lalaki. Marahil ay nasa 8 taon ng edad. Sino sila? Bakit tinatawag nila akong langga? At yung bata, bakit mami ang tawag niya sa akin? Napahawak ako sa aking ulo na makaramdam na matinding kirot. Rinig ko pa ang sigaw ng 2 kong kapatid bago ko tuluyang lamunin ng dilim.